Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, yung Qiyamatul Kubrah. So yun yung tinatalakay dito, yung mga tao na tumatanggi sa araw ng paghuhukom. At bukod sa mga kuffar talaga, meron ding nagpapakilalang Muslim, pero baluktot yung kanilang pag-unawa sa relihiyon at lalong-lalo na sa kabilang buhay. At pangunahin nga doon, syempre, bukod doon sa mga ligaw na sekta nga, yung mga munafik. Yung mga munafik na nagpapakilalang Muslim, pero baluktot ang kanilang akida. Yun nga, wa ammal munafikuna min hadhil ummah alladina la yukirruna bi alfadil Quran was sunnah al-mashhura fa innahum yuharrifuna al-kalam an mawadi'ihi. Yung mga munafik daw na nabibilang sa umma na ito na hindi nagpapatibay o naniniwala sa mga salita sa Quran at Sunnah ayon sa tamang pag-unawa dito, binabago nila yung kahulugan ng mga ito. Hadihi amtalun darabat linafhihim al-mi'ad ar-ruhaniyah. So, tinatanggi daw ng mga munafik yung pagkakabuhay muli. Kasi nga, maaaring pinapaniwalaan nila yung merong kabilang buhay, pero hindi katulad ng paniniwala natin. Hindi katulad ng paniniwala natin. So, kumbaga, yung kanilang paniniwala, di ba yung parang Kristiyano, naniniwala sila may kabilang buhay, may paraiso, yung langit nga yung tawag nila, di ba? Pero para sa kanila doon, yung bubuhayin yung kaluluwa lang. Tapos pag nandun ka na, puro pagsamba yung gagawin mo. Kaya dahil doon sa ganung katuruan nila, yung mga tao, mas gusto na lang daw nila sa impyerno kasi masaya daw doon eh. Kasi nandun daw sa impyerno yung mga artista, yung mga GRO, alak nandun. Baluktot na baluktot talaga. So ito mga munafik, halimbawa niyan, pwede nga naman may munafik hindi talaga naniniwala sa kabilang buhay, di ba? Pero merong mga anyo ng mga munafik. Sasabi nga dito, wahaula imitlu al-karamita al-batiniya. Meron isang sekta na nagpapakilalang Muslim, yung karamita. At yung karamita, sekta ito ng mga Shia. Sekta sila ng mga Shia. Nang paniniwala nila, alladina qawluhum muallafun min qawli al-majus was sabaiya. Yung kanilang paniniwala na haluan ng paniniwala ng mga mago at ng mga sabaiya. Yung mga mago, yun na yung relihiyon ng Iran bago pa sila naging Muslim. Yung sumasamba sa apoy. Yung mga sabaiya naman, sinasamba nila yung mga bituin. So yung karamita, nahaluan ng ganyung mga paniniwala yung kanilang paniniwala. Kahit nagpapakilala pa silang Muslim. Wamitlu al-mutafalsifa sabaa al-muntasibina ilal Islam. So yan, nagpapakilala silang Muslim pero yung kanilang paniniwala, baluktot talaga. Wa ta'ifatum mimma dahuhum. At iba pang mga katulad nila. Min katibin o mutabbibin o mutakallimin o mutasawwifin kashabi risail. So sa kanila, marami pang mga professional sa kanila. May mga writer, may mga doktor, may mga tagapagsalita, tiba-tiba pa. Pero baluktot talaga yung kanilang paniniwala. Baluktot yung kanilang mga paniniwala. Kashabi ikhwanu as-safa wa gayruhum aw munafiqun wa haula'i kulluhum kuffarun yajibu qatlahum bi ittifaqi ahlul iman. So itong mga tao na ito, marami sila iba-ibang mga pangalan eh, pero kafir talaga sila na may tuturing kafir. At kung sila ay makikidigma sa mga Muslim din, ay pinahintulutan na digmain sila at patawan sila ng parusang kamatayan sa kanilang
baluktot na katuruan na ito. Wadakara rahimahullahu ta'ala fi mawdi'in akhar anna bataniyat al-falasifa yufassiruna ma wa'adan nasa bihi fil akhirah. Sabi rin ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah na meron din silang iba pang mga katuruan, lalong-lalo na yung sa kanilang mga pamimilosopo. Binibigyan nila ng ibang kahulugan yung mga ipinangako sa mga tao sa kabilang buhay. Biyamthalim madruba litafhimi ma yakumu bin nafsi ba'dal mauti minal laddati wal alam. So tinatanggi nila na ang mararamdaman daw ng tao na kaligayahan o hirap sa kabilang buhay ay totoong hirap o kumbaga pakinabang o ginhawa. Sabi nila meron oo, pero hindi yun kumbaga ibang klase yun. Kumbaga itinatanggi nila talaga yung parusa at gantimpala sa kabilang buhay. Tinatanggi nila. La bi isbati hakaikin mufassila bi tan'umi biha o yata'annamu biha wa yata'allamu biha. Yung mararamdaman daw ng tao na ginhawa sa kabilang buhay at parusa ay hindi raw totoong ginhawa o parusa, kundi lang sila, kumbaga ang tawag nga nila kumbaga analogy, kumbaga magkatulad lang pero hindi katulad. Okay sana kung sasabihin nila na yung ginhawa doon hindi talaga katulad ng ginhawa dito. Kasi paraiso hindi naman katulad talaga ng mundo dito. Pero iba talaga kung magkatinatakwil talaga nila yung anumang papakinabangan ng tao doon o anumang paghihirap ng tao doon. Wa hakikatu qawli haula'i anna Allah lam yakun sadikan fi ikbarihi an haqa'iqi ma fi al-mi'ad. Katotohanan niya sa kanilang sinasabi na ito, pinasisinungalingan nila si Allah. Kaya sabi ni Allah, di ba, susunugin yung tao sa apoy. Malinaw yun, susunugin ng tao sa apoy. Pero para sa mga karamita at iba pang mga katulad nila, yung apoy daw na yun, hindi yun apoy na literal. Samantalang ang daming batayan sa Quran na malinaw na literal na apoy yun. Susunugin nga niya yung balat Katulad kung paanong sumusunog ang apoy dito sa dunya, ganun din yung apoy sa kabilang buhay, sa impyerno. Ganun. So pinasisinungalingan nila yung bagay na yun. Kasi hindi pwede na pasisinungalingan pa nila ito. Kasi una, yun yung dahir sa mga ayat at mga hadith. Pangalawa, yung dahir na yun na rin yung obvious, kumbaga nakahulugan. Yun na rin yung pag-unawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang mga sahaba at ang naunang henerasyon ng mga Muslim. Kaya nga, merong kabilang sa salaf na kapag nakaramdam daw siya ng tukso, dinidikit daw niya yung kamay niya sa apoy. Ibig sabihin, naiintindihan nila na yung apoy ng impyerno ay may katulad na epekto sa tao, katulad ng apoy dito sa dunya. Meron silang ganung pag-unawa. Ngayon kung iba paling apoy doon, hindi na niya gagawin yun. Sa ibang bagay niya, kumbaga paalalahanan yung sarili niya. Naiintindihan natin na mas matindi yung apoy doon. Pero kung sa pinsala nito sa tao, pareho lang. Nakapinsala ito sa tao. Wakadhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So pinasisinungalingan din nila yung mga hadith. Wadhalika sama Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah hada as-salaf min mutafalsifa al-mukhalif lima alayhi al-muslimun fi amri al-mi'ad bi ahli at-takhyil. Sa tawag ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah doon sa nagpapakilalang Muslim, pero baluktot yung kanilang pag-unawa sa kabilang buhay, ang tawag niya sa kanila ahlut takhyil. Kumbaga mga tao na yung nag-i-imagine lang, guni-guni lang yung kanilang mga pinapaniwalaan. Guni-guni lang kasi anong batayan nila na hindi totoo yung apoy o hindi totoo yung paraiso. Waqala fihim fa ahlut takhyil humul mutafalsifa wa man salaka subulahum.
Na ito yung tawag niya doon sa kanila na namimiloso at sino mang sumunod sa kanilang landas. Man takallama wa mutasawwifa wa mutafakki fa innahum yaqulun innama dakarahu rasul min amril imani billahi wal yawmil akhir innama huwa takhyilun lil haqaiki liyantafi bihi al jamhur la annahu bayinan la annahu bayyana bihi al haq wala hadal khalq wala awdaha al haqaik. Sinasabi nila yung ganito raw na mga hadith o mga aya tungkol sa apoy o tungkol sa mapapakinabangan ng tao sa paraiso, hindi raw ito nga literal. Hindi ito literal. Bagkus ito ay para lang daw mangaral sa mga tao. Pero hindi ganun ang mangyayari sa kabilang buhay. Waliyado billah. Pero ano nga kumbaga, ang gusto nilang gawin kasi dito, katulad doon sa mga nagtatanggi sa kadar, di ba? Sabi nila, tinatanggi nila yung kadar kasi ayaw nila na mapagbintangan si Allah na pinipilit yung mga tao. Pero maling ang maling pag-unawa yun. Sabihin man natin meron silang magandang layunin dito. Sabihin nila, kaya ganyan paniniwala nila kasi ayaw nila na yung mga tao ay mag-iisip na yung apoy dito at yung apoy sa kabilang buhay pareho lang. Pero walang problema naman eh. Kung iisipin ng tao na yung apoy dito sa mundo at sa kabilang buhay, pareho lang. Walang problema. Mas magiging malaki lang talaga yung apoy doon. Kumbaga, mas magiging mapaminsala. Walang problema. Kasi sa ganun natin mauunawaan ang impyerno. At sa ganung paraan siya ipinaunawa ni Allah at ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang impyerno, apoy talaga. Pero sila sinasabi nila, yung impyerno, hindi apoy. Kumbaga, yun yung ibig nilang, naintindihan niyo ba? Yun yung ibig nila sabihin. Yung parusa, hindi apoy. Iba pang bagay. At yung papakinabangan sa paraiso, hindi katulad ng pinapakinabangan dito. Pero ang linaw sa mga ayat, mga hadith, di ba? Ang tao sa paraiso, kakain, iinom, meron siya mga asawa, merong magandang tanawin. Yung paraiso, yung klima niya, katamtaman lang, hindi mainit, hindi malamig. Ibig sabihin, kung ano yung nararamdaman natin dito, ganun din sa paraiso. Mas matindi lang. Pero hindi natin pwedeng sasabihin na iba. Iba sa mararamdaman o ibang-iba. Kumbaga na magkaiba ng anyo o magkaiba ng paraan na kumbaga magiging kumbaga yung mapapasinungalingan yung mga aya at mga hadith. Kumbaga kasi mapapasinungalingan. Pwede natin maintindihan na mas matindi yung sa kabilang buhay. Pero yung sasabihin natin hindi ganyan, hindi pwede. Kaya nga doon sa Suratul Baqarah, di ba? Hada maruzik na min qabl. Sasabihin ng mga tao sa paraiso. Ganito rin yung ibiniyaya sa atin noon na nasa mundo tayo. Ibig sabihin, kung ano yung makikita natin doon prutas, may kahawig doon. Mas masarap nga lang siguro. Pero yun din siya eh. Di ba, may mga prutas pa na binanggit si Allah sa paraiso. Di ba, yung roman, yung pomegranate, mahal-mahal nun eh. Na ito sa Divisoria yun, parang 200 yata, isang piraso. Yung ginagawang juice, yung juice niya kulay parang kulay pink na mapula. Yun, meron dun sa paraiso. Sa paraiso merong alak. Sinabi ni Allah, merong alak na ilog pa nga eh. Ilog na dumadaloy, alak. So pareho, pareho. At may kilala ng tao na yung mga papakinabangan nila doon ay pinakinabangan din nila dito sa mundo. O yung asawa mo doon sa paraiso, babae din. Hindi yung bading na yung kumbaga iba-iba yung anyo. Kung paniniwalaan natin sinasabi ng mga karamitan na iba. Hindi eh. Yun talaga siya. Makikilala ng tao yung mga biniyaya doon na magiging katulad ng ibiniyaya dito sa kanila. So, delikado ito eh. Kasi pinasisinungalingan nila. So, ngayon nga, bilang pagbubuod, ويمكننا أن نصنف المكذبين بالبعث والنشور إلى ثلاث أصناف.
So dahil dito, mula doon sa nauna rin nating natalakay, maaari nating mahati sa tatlong uri yung mga nagpapasinungaling sa kabilang buhay. Al-awwal, al-mulahida. Yung una daw yung mga mulhid, yung mga atheist. Alladina ankaru wujud al-khalq. Siyempre, tinatanggi na nila na may Panginoon na tagapaglikha, itatanggi na rin nila yung kabilang buhay. Wa min haula'i kathirun min al-falasifa ad-dahriyah at-tabaiyah. Kabilang daw dito yung mga natural philosophers, kumbaga yung mga nangangatwiran na mimilosopo, na wala namang pinangahawakan na relihiyon sa kanilang mga pamimilosopo. Kasama na dyan sina Plato, Socrates, Aristotle, kahit yung mga makabagong mga pilosopo, sina Karl Marx, yung founder ng komunismo. Yan, sila yan. Tiyatanggi nila yan. Sila yung unang bahagi. Wa minhum asyuyuiyun fi asrina. Kabilang nga dito yung mga komunista sa panahon natin. Wa haula'i yunkiruna sudural khalq an khaliq. So, tinatanggi nila na nilikha ng isang tagapaglikha ang mga nilikha. Fahum munkiruna linnash'atil ula wa thaniya. So, itinatanggi nila yung unang paglikha, kaya itinatanggi din nila yung pangalawang paglikha sa kabilang buhay. Wa munkiruna liwujudil khalis aslan. At tinatanggi rin nila yung kumbaga paniniwala kay Allah. So anumang may kinalaman sa paniniwala kay Allah, tinatanggi rin nila. Kaya ngayon mga yan, yung mga atheist, napakalupit niyan sa mga Muslim eh. Tingnan na sa China. Matinding ginawa nila. Pero isang probinsya ng mga Muslim. Yung mga Muslim doon sa west ng China. Yung mga Uyghur, pinapahirapan nila, kinukulong nila yung mga ayaw sumunod sa kanila. Kinukulong nila, pinagbibintangan nila ng terorismo at iba't-iba pa. Malupit yung mga atheist sa mga Muslim. Wala yusinu munakasya haula'i fi amril mi'ad. So wala raw saysay na makikipagtalo tayo sa kanila tungkol sa pagkabuhay muli. Kasi hindi naman nila pinapaniwalaan yun eh. Ngayon kung magdadaawa tayo sa mga atheist, ang mainam daw gawin, bal yunakasyuna fi wujudil khaliq wa wahdaniyatihi awalan. Pinakamainam kung magdadaawa daw tayo sa atheist, mapagtibay muna natin sa kanya na mayroong tagapaglikha. At tag-iisa lang ang tagapaglikha na ito. Na yun nga, mapapatunayan natin ang pag-iral ni Allah sa pamagitan ng pag-iral ng kanyang mga nilikha. Na hindi ito basta-basta lang lilitaw. Di ba ganun sila? Sabi nila, lumitaw lang daw dito yung buhay sa mundo ng walang tagapaglikha. Pero ang totoo niyan, kahit sila, alam nilang imposibleng mangyayari yun. Kasi kung totoo na iiral lang buhay ng walang tagapaglikha, di sana sa ibang planeta, maraming iba pang mga planeta nagkaroon na ng buhay. Pero hindi nangyari yun eh. Hindi nangyari. Ang tagal na naghihintay ng mga tao ng alien. Mamamaya, yun nga, yung lagi ko sinasabi. Kung magkaroon man ng alien, pagbabari ito, magsasalam pa yun sa mga tao. Assalamualaikum. Oh, alien kami, pero Muslim kami. Kayo. Kumbaga, itinanggi na nila si Allah. So yun yung unang da'wa natin sa kanila, yung pag-iral ni Allah. Hindi yung kabilang buhay. Hindi yung kabilang buhay. Actually, ano naman eh. Itong mga atheist, ayaw nila pinag-uusapan yan eh. Wag mo lang da'wahan din eh. Hayaan mo na lang silang makapag-isip. Kung mapag-uusapan nyo, bigla nyo lang na pag-usapan, walang problema. Pero yung sasadyain mo na pag-usapan yung bagay na yun. Kasi para sa kanila, kabubuhan yun eh. Kabubuhan ng relihiyon eh. Huwag nyo na silang da'wahan. Hayaan nyo lang silang makapag-isip. Kasi kung talagang matalino sila, maiisip niya rin yung mga bagay-bagay eh. Maiisip niya rin yung mga bagay-bagay. Yan. Pagkatapos natin mada'wahan sila sa pag-iral ni Allah, thumma ya'ti ithbatul mi'ad ba'da dalik. Saka lang mapagtitibay ang araw ng paghuhukom o kabilang buhay. Lianal iman bil mi'ad far'ul imanu billah. Far'ul imani billah. Dahil ang paniniwala sa kabilang buhay ay bahagi ng paniniwala kay Allah. Maniniwala ka muna kay Allah bago ka maniniwala sa kabilang buhay. Hindi pwedeng baligtad. Pangalawa,
alladina ya'tarifuna biwujudil khaliq walakinnahum mukadzibuna bil ba'thi wan nusyur. Meron naman mga tao naniniwala sila may tagapaglikha. Naniniwala sila kay Allah. Yung Quraysh, di ba? Pero hindi sila naniniwalang may araw ng paghuhukom o kabilang buhay. Hindi sila naniniwala na may kabilang buhay. Wa min haula'il Arab alladina qala Allahu fihim, kabilang sa kanilang mga Arabo, yung Quraysh mismo, unang halimbawa. Sinabi ni Allah tungkol sa kanila, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kapag tinanong mo sila sino ang lumikha sa kalangitan at lupa, sigurado sasabihin nila si Allah. O kilala nila si Allah na tagapaglikha. Wa humul kailuna fima hakahu Allahu anhum, at sila rin yung mga tinukoy ni Allah. Sabi ni Allah, wa qala alladhina kafaru a idha kunna turaban wa abauna a inna lamukhrajun. Ang mga hindi nanampalataya, sinasabi nila, kapag kami ay naging lupa na lang, naging alabok na lang, at gayon din ang aming mga ninuno, bubuhayin pa ba kaming muli? Laqad wu'idna hada nahnu wa abauna min qabl. Matagal na yan na sinasabi sa amin. Matagal na yan na sinasabi sa amin na bubuhayin kaming muli. In hada illa asatirul awwalin. Pero nga, ang gusto kasi nilang mangyari, buhayin daw yung kanilang mga ninuno. Kung totoong merong buhay pagkatapos ng kamatayan. Yun yung isa sa mga sinasabi nila. Yun yung mga kabilang sinasabi nila. Hindi nga yun pinagbigyan ni Allah. Kasi alam na ni Allah, buhayin man ni Allah yung mga ninuno nila, hindi rin naman sila maniniwala eh. Kasi ganyan naman nangyari sa mga kuffar, di ba? Halimbawa yung nasyon ni Saleh. Sabi ng nasyon ni Saleh, siya maglabas ka ng camel. Lumabas yung camel mula sa bato, hindi naman sila naniwala, pinatay pa nila. So ito mga ito, alam na ni Allah eh. Kaya nga napakahalaga ng qadar na maunawaan ng tao. Ito mga tao na ito, kasi isipin ng tao, kung pinakita lang siguro ni Allah yung gusto nila mangyari, maniniwala yung mga yan. Hindi, alam ni Allah na kahit buhayin niya yung mga ninuno nila, hindi rin niya sila maniniwala. Pasisinungalingan nila. Kaya nga sabi nila, dati pa sa amin pinapangako yan, nabubuhayin kaming muli. Yung mga kwento na yan ay mga alamat lang ng mga sinauna. Mga kwentong bayan lang. Hindi yan totoo na mabubuhay ang tao muli. So parang ginawa nila yung usapin ng kabilang buhay. Ginawa nila mga kwento, katulad na lang ng mga kwento tungkol sa multo, aswang, ganun na lang. Kasi kahit sa mga Arabo may ganun eh. Meron silang mga meron din silang mga aswang eh. Halimbawa yan, meron silang yung, tawag nila yung ghoul. Ano yun? Kumakain yun ng bangkay ng mga nilibing. Kain yun. Tapos yung umuwalad. Meron daw babae na namatayan ng anak, kaya nangunguha yun ng bata. Tapos kinakain niya. Hindi sa atin, di ba? Marami, kono ng version ng mga aswang. Meron din yung mga Arabo, yung mga ganun. Nag-Muslim na lang talaga sila eh. Kaya nawala na yon. Pero sa mga lugar na yung hindi pa, Arabo sila, Muslim sila, pero hindi sila matatag sa relihiyon. Saudi medyo okay pa eh. Pero pag napunta ka ng Sudan, kasi may mga nakausap akong Arabo na ganyan eh. Sudan, Libya, Tunisia. Medyo sablay pa yun sila, may magkukwento pa, may mga kwento pa talaga sila pa nangahawakan hanggang ngayon. Nasablay talaga. Meron pa nga Pilipina eh, nakapangasawa siya ng Arabo. Tapos may nakwento daw yun na kapag sinapian daw ng jinn yung tao, parang parang ang nangyayari, parang kinakasal daw yung jinn dun sa tao. Ngayon, kailangan daw silang paghiwalayin. At merong mga ritual, merong mga orasyon na kailangan gawin para sila mapaghiwalay, yung mapagdiborsyo. Kumbaga, sabi ko, walang alam na ganyan eh. Hindi man turo ng Islam eh. Hindi yan napagtibay na turo sa Islam. So meron pa rin sila mga ganun. So ganun yung trato nila. Ganun yung trato nila sa kabilang buhay. Parang kwento na lang ng mga kababalaghan. So sila ito. Haula yaddauna annahum yu'minuna billah. Inaangkin nila, naniniwala sila kay Allah, oo. Lakinnahum yaddauna an qudratillahi ajiza an ihyaihim ba'da imatatihim.
Pero yun nga, naniniwala sila kay Allah pero hindi nila kinikilala na si Allah ay may kakayanan na buhayin sila matapos na sila ay mamatay. Wa haulai humul ladina daraballahu lahum al-amthal. Sila yung mga binanggit ni Allah ng paulit-ulit doon sa Quran. Wasaka lahumul hujaj wal barahin libayani qadratihi alal ba'thi wan nusyur. At marami pang ibang mga nababanggit tungkol sa kanila. Annahu la ya'jizuhu shay'un. Si Allah, meron siyang kakayanan sa lahat ng bagay, kahit buhayin silang muli. Wa min haula'i ta'ifatun minal yahudi yusammuna bis sadukiyin. Pero bukod doon sa mga Arabo, meron nga rin iba pang mga grupo ng mga tao na ganito yung paniniwala. Naniniwala sila kay Allah, pero hindi sa kabilang buhay. Ba yung mga Saduceo, yung mga Hudyo. Ito yung mga nakalaban ni Isa alayhis salam, yung mga Saduceo. Yaz'amuna annahum la yu'minuna illa bitawrati Musa. Sinasabi nila naniniwala sila sa Torah ni Musa alayhis salam. Wa hum yukadzibuna bil ba'ti wan nusyuri wal jannati wan nar. Pero pinasisinungalingan nila ang pagkabuhay muli at ang paraiso at impyerno. Siyempre panghuli pangatlo, alladina yu'minuna bil mi'adi ala ghairi sifatil lati ja'at biha asyara'i as-samawiyah. Mga nagpapakilalang Muslim pero baluktot yung kanilang paniniwala. Ito na nga yung mga munafik, yung mga ligaw na sekta at iba pa mga katulad nila, waliyadu billah. Sa tatlo ito, yung mga atheist, ano nga din parang mayahambing mo siya sa tauhid Generally, mga atheist, hindi naniniwala sa kabilang buhay. Tapos yung mga naniniwala kay Allah pero hindi naniniwala sa kabilang buhay. Tapos yung mga nagpapakilalang Muslim pero baluktot yung kanilang paniniwala sa kabilang buhay. So ito yung pagtalakay natin yung susunod inshallah. Yung mabatayan na totoo ang araw ng paghuhukom inshallah. Tuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.